during his visit to Tacloban. And I was one of those fortunate to survive the airplane accident when the PayPal plane took off with the other backup plane being able to secure a window uh, of opportunity as as a storm approached. So we survived that, and then the following day, I likewise escorted him for the Luneta Mass. And the day after, I had the privilege of being blessed by His Holiness at the Papal Nuncio's residence. So I had a lot of good experiences because I was one of those who provided his close-in security in coordination with the Presidential Security Group then, including I can reveal now, including the place where uh, the dogs, the canine, the snipers would be placed, not only in Manila, Taft Avenue to be exact, but in Palo, Leyte. Because he was supposed to bless the the graveyard of the unknown. Ito po yung namatay noon sa Yolanda. So ako yung nag-advance party, went to the bishop's residence in Leyte. Bago bumagyo noon, biglang umulan na lang noon. May namatay pa noon na babae, nabagsakan ng malaking speaker. Umuulan, if you remember that. Parang bago lang. Parang bago lang nangyari yan. So, I had a brief encounter with His Holiness during those days. So, we joined the entire nation as we pray. The funeral is ongoing right now. I think, anong oras na ba sa Rome, Father? Lagi kong pinagsasabi, nakapangalan ko si Pope Francis. So maganda umaga po. Tanong natin, sir. Update? We're waiting for responses. We're waiting for responses coming from... I heard there was a response coming from the Ministry of Foreign Affairs yesterday that the total... A blanket general denial that they're meddling with that trying to meddle in the 2025 midterm elections, which is just 2 weeks from now. So, yun ang latest natin. Pero yung sa mga ginagawa ng ibang investigative agencies, wala pa ako. Yesterday, I was out there. Kauwi ko lang, galing ako ng San Carlos, Pangasinan. So, wala akong balita pa rito sa Maynila. Baka mas marami pa kayong alam. Ako makikibalita sa inyo. Okay. Senator, may binanggit kayong amount, kontrata from Chinese Embassy. Yung iba, sabi nila, bakit 930,000? Ano po That ito? was a payment. That represents a payment. Yeah, pero hindi po ito monthly, hindi ito isang taon o ano. Hindi isang taon yan. That's just a portion, a partial payment for services delivered. Opo. Isa po yung nakita ninyo o may iba pang mga kopya, mga resibo? Marami pa ho yan kasi isang pagpapatunay lang yan na yung cheque ata 2023. Marami pa ho kasi nag-escalate na rin nung napirmahan yung Philippine Maritime Zones Law November 8, 2024. Hanggang ngayon, patuloy pa yon. So, nilabas lang natin yung 2023 kasi yun yung nagpapatunay na even before the signing of the said law, Republic Act 12064, which, modestly aside, I authored, marami na silang ginagawa. Meron din mga 2021, 2022, napakarami na, medyo matagal na yan. At kung titingnan nyo doon sa mga activities ng mga nahuli sa El Grande, Subic, yung nahuli sa yung Palawan 5, talagang matagal na naka-embed yan sa ating lipunan. Yung sa San Antonio Village sa Makati, yung nahuli rin. Lahat po ito pending na yung kaso. Yung mga espiya. At maging yung submersible drone, yung isang maliit na drone, ang lifespan nun ay 365 days. Yung battery life niya. So, isang taon na yun nasa ilalim. So, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari. Senator, naalala ko sa maraming mga naging guest namin dito, tinatanong na namin yan eh. Hindi ho ba kayo natakot na isiwalat ito? Kasi
yung issue ng espionage ng China, elephant in the room yan eh. Everybody knows it. Pero walang naglalakas ng loob. Ewan ko nga, bakit walang naglalakas loob? Bakit po, sa palagay nyo? Paano ho kayo nakaipon ng tapang nakalabanin yung bilyong-bilyong pondo sa kampanya? Hindi naman boboto siguro yung... Kung boboto yung Chinese population, talo na tayo, 1 billion yun. 1.1 na ba? Nilalabas lang natin yung katotohanan because this narrative has been ongoing, sabi nyo nga, pero walang naglalabas. Nakikita natin na kahit sa social media, hindi na natin alam kung ano yung totoo. Diba? Yung gaya nung nahuling IMSI grabber, nakakasimulate sila ng cellular tower kahit walang cell site. Nag-uusap kayong dalawa. Akala mo yung nakausap mo, iba na pala yung kausap mo. So, nakakalinlang na at napakalaki na nung manipulation sa atin. So, itong ganito mga pangyayari, dapat talaga ma-expose kasi pag yurak na sa lahat, ito, yung nagte-text kayo, yung iba, baka ka-text nyo dyan, hindi naman totoong tao na. Di ba? May mga nagsasabi na freedom of expression. Freedom of expression is attached to an individual. We base it on the Universal Declaration of Human Rights. Tao. Hindi naman tao yung AI na banggit mo. Hindi naman tao yung troll. Hindi naman tao yung mga fake netizen. So, bakit mo bibigyan ng karapatan yun para manira? So, ito ngayon, napakalaki ng epekto sa atin kasi hindi lang yung pang-araw-araw na gawain natin, kung saan papunta yung Pilipinas. Kung saan papunta yung Pilipinas. Yung mga nag-uusap, hindi naman pala totoong estudyante, hindi totoong maestra, hindi totoong manggagawa. Pero kasali, ka-text mo. Tinitingnan mo yung chat nila. Sasagot ka rin. Mag-i-engage ka rin. Magagalit pa, makakakuha pa ng simpatiya. It has been proven. It has been proven. So, ang tanong nyo, bakit ngayon lang? Kasi nga wala naglalakas loob. Natatakot na rin. Natatakot mabash. Natatakot ma-expose. Diba? Pag natakot kayo, wala na mangyayari dyan. Diba? Wala na mangyayari. Ganito na lang tayo. Senator, itong yung bansa na tinutukoy na pinagmumulan, yung China, nagagamit nila yung kalayaan sa mga democratic countries para gibain yung kanilang mga institusyon. Pwede ba tayong gumawa ng kung ano yung ginagawa nila, yung batas, na less away? Sa China, bawal ang TikTok, bawal ang Facebook, bawal ang Instagram. Ganon din sa Vietnam. Pero sa atin, open na open. Yung ating kalayaan na dapat strength natin, yun ang nagiging dahilan para magkaroon ng crack or weakness ang ating mga institutions. Years ago, when I was still a graduate student, I encountered GDPR. GDPR ba yun? Baka nakalimutan ko na, baka mali na ako. It's the basic legal framework of the European Union on how to deal with platforms, Facebook, Meta na ngayon. So, I foresee us following the same pattern. It was a law adopted in Belgium and other European countries na talagang mananagot ng malaki. Yung malalagot ng malaki yung ito GDPR, General Data Protection Regulation ng European Union. Pinag-aralan ko to eh. We can apply that, but we have to have the concurrence and help likewise of other ASEAN countries para mas malaganap at mas madali natin mapakomply yung Meta, yung TikTok. Bakit sa Europe sumusunod? Ba't sa atin hindi? 'Di ba? May penalty pa, na fine pa ng 50 million US dollars ata lately ng US yung isang platform na galing sa France, ganon. So, ba't hindi natin magawa yon? So, yun nakikita ko. But we have to engage likewise other countries to implement this.
Kung wala, kung hindi natin magagawa, ay talagang ganito na lang tayo. We cannot decipher what is true or not. Dahil naglulukuhan na lang tayo doon. Ang ka-text mo pala, hindi na totoong tao. Nape-pressure ka, ang balita na nakuha mo, galing sa China, o galing sa fake account, nagre-react yung kapatid mo, nagre-react yung mga kamag-anak mo, lahat kayo na-stress na. Hindi naman pala totoo. And it's been going on. So, napatunayan natin doon sa hearing, yung mga gadgets nila. Nasa kamay na ng otoridad yan eh. Yung IMSI grabber, nasa kamay na nila yon. Yung mga submersible drones, nakita nyo naman. Yung mga espiya na nahuli na. So, talagang target tayo. Dahil ang dami activities dito na kailangan nilang ma-monitor. EDCA sites, balikatan, eleksyon. Alam niyo yun? Yung sinarge ng Chinese government na 3 Pilipino, ano yung gagawin ng gobyerno tungkol dito? Hindi ko masagot yun. Ang estudyante yun, galing Palawan eh. Wala namang kinalaman yun, di naman spy yun. So siguro yan, pambargain nila yan para kung sakaling ma-release yung 3 naman nahuli dito. Hindi lang 3 na yung nahuli. Ang daming arrest pa. Ang dami pang arrest na siguro hindi lumalabas sa balita. Parang hostage diplomacy ang term ng isang grupo doon eh. Gano'n na nga. Pero walang kasalanan yung mga tiga Palawan. Hindi ho ba dapat investigahan yung 3 yun? Di ba dapat investigahan din kung makakabalik sa Pilipinas? Kasi obviously, hindi sila karaniwang OFW. Scholar sila ng gobyerno ng China. At walang ibang hanap buhay sa Pilipinas. Nandun lang sila sa China. Hindi ho kaya... So nagpapatunay ito na masama talaga yung plano ng China. Kaya dapat siguro mag-isip yung mga binibigyan ng ganito mga scholarship awards o yung... It shows utter lack of good faith. It shows the meltdown of whatever goodwill a nation has to project towards another, especially when it comes to attracting students, fostering and bridging good relations, people to people. It is a breakdown, an utter breakdown of a civil good relationship, anathema to what they have been saying, that the Philippines is their friend. And that they want, quote-unquote, to promote neighborliness amongst the 2 people. So, ang kabalintunaan sa kanilang sinasabi at sinasaad na magkaibigan ang Pilipinas at ang People's Republic of China. Iimbitahin mo, pagkatapos, i-hostage mo doon. Wala namang kasalanan yung mga yon. Tapos sasabihin mo, yung Palawan pa, bahagi ng kanilang bansa. Malabo na talaga yon. Sir? Kung bahagi ng kanilang bansa yan, hindi ibig sabihin, dapat protektahan nila yung bahagi ng kanilang bansa. Sir, sometime last year, early part of 2024, may mga pag-aaral na lumabas sa mga survey na nagsasabi na malaking bahagdan ng mga Pilipino ang may disgusto o hindi magandang pagtingin sa China. Sa inyong pag-iikot ngayong kampanya, sir, ganito pa rin ba ang sentimiento ng mga Pilipino laban sa China? Number 1. Number 2 po, if I may, maliban po dun sa naisiwalat dun sa pagdinig ng inyong komite kamakailan, sa tingin niyo po ba meron pang ibang mga form of interference, state-sponsored ang China? At ito ba ay ganun kalaki para maapektuhan ang resulta ng eleksyon at maipanalo yung mga kandidato na nakakiling sa bansang China? Nawala ko. Sentiment, sir. Sentiment. So, yung premise ko nung hearing, hindi lahat ng Chino o Filipino-Chinese ay masama. Marami naman nakakatulong, lalo sa lipunan natin, nagbibigay ng trabaho, nakakatulong sa trade and commerce. Hindi lahat masama. Ang masama lang, pag yung tayo ay minamanipulate
pag tayo ay nililin lang para sa kanilang interest. Yun po yung ating ayaw mangyari dahil parang gusto nilang masakop tayo unti-unti kahit walang labanan. Hindi na ho po pwede yun. Yung sa pangalawa, ano yung extent nito ay malawak. Malawak. Siguro narinig nyo yung National Security Council na nagsabi na milistahan sila kung sino yung mga kandidatong senador na pinopondohan ng China. Siguro mas mainam ay sa kanila nyo makuha. Hindi sa akin dahil baka maging self-serving ako dahil kandidato rin ako. Mas mainam sa kanila. So kung ganun kagrabe ito, pasok na rin yung aspeto ng espionage na malinaw ngayon na hindi lang ito parang isang Alice Goo type of intervention. Malinaw ito na kahit sa ibang ahensya ng pamahalaan, ay meron silang nakabaon na espiya. Kahit siguro sa media, mawalang galang na. Kahit po siguro sa malalaking ahensya, baka na-promote na into, hindi lang ito division chief, baka director, baka assistant secretary level pa, na nandoon na matagal na nagtatrabaho. Kaya ako, gusto kong siguro pakatapos ng eleksyon ito, kung ako po ay papalarin, gusto kong magkaroon ng assessment, evaluation, malaman kung sino yung talagang mga espiya na nakabaon sa ating pamahalaan, sa ating bürokrasya. Kasi ganito, gaya nung sa hearing ko, napag-alaman ko na ikaw ay makakapasok sa DOST, DICT, may clearance sila, security clearance. So, pag pumasok ka doon nang ikaw ay 23 years old, hanggang ikaw ay mag-retire ng 60 years old, cleared ka na. E paano kung naging espiya ka nung 30 years old ka? So, wala na. Lusot ka na, cleared ka na. Once you're cleared, ang mali sa atin, you're cleared forever. Di ba? Paano kung nakapasok ka sa isang naging bahagi ka ng isang malaking ahensya na hindi lang national security, isang malaking ahensya na nakatutok sa banking and finance. O cleared ka, kapapasa mo palang maging CPA or what, no offense to our CPAs. Tapos, na-recruit ka nung 30 years old ka. Paano yon? So, there has got to be a regular assessment, vetting, evaluation of one's background. Ang NBI clearance na kinukuha mo pag nag-apply ka sa trabaho, pagpapasok ka lang eh. Dapat yun, regular, every 3 years, may assessment doon. Baka na-recruit ka na at baka bahagi ka na ng wide network of espionage system ng People's Republic of China. Senator, pardon my innocence or ignorance. Yun bang mga scholarship na pinagkakaloob ng ibang bansa, lalo na sa mga nasa gobyerno ng Pilipinas, ito ba may pamantayan ang ating gobyerno? Alam ko pag magta-travel, ang dami pang papeles na kailangan eh. Yung mga pag-aaral, kasi ang pinakamalaking iskandalo dyan, yung mga general na Pilipino, nag-aaral pala sa China yung 38. So, baka sa ibang ahensya may ganun din. Tama po kayo. Kung inyo pong matatandaan, mahigit 2 taon na nakakalipas. Kasi may mga nagsasabi ngayon, ba't kayo mo lang ini-expose? Mahigit 2. When I was a member of the Commission on Appointments, ako po yung nag-expose ng mga generals sa isang hearing ng Commission on Appointments na nag-aral sa Beijing Military Academy, etc., etc. Si Senator Tolentino po yun, kaya mali yung premise. Ba't ngayon lang? Matagal ko na sinasabi yan. Wala lang nakikinig sa akin noon. Pero yung ating, in fairness to our men in uniform, sila po ay walang magagawa dahil scholarship yan, utos ng chain of command, susunod talaga. Gaya ngayon, may exchange student tayong dalawa galing sa Philippine Military Academy na pupunta ng Japanese Military Academy, susunod talaga sila. Si Senator Tolentino rin po ang nakipaglaban para yung time and grade ng ating mga kadete na nasa West Point, na nasa US Naval Academy, ay i-count yung pagtigil nila doon sa Annapolis or West Point or even sa US
Air Force Academy. Kasi ang nangyayari, PMA mo na sila, pagpunta ron, pagbalik dito, 1 year behind sila in terms of seniority. Si Senator Tolentino po nakipaglaban nun. So, ako po ay maniniwala na yung scholarship program, tama po, in the same manner as we hosted before, cadets coming from Thailand into the Philippine Military Academy. So, yung tanong mo naman dun sa mga civilian, dapat magkaroon din siguro ng evaluation pagkatapos pagbalik, yung debriefing at pag nandito na sila. Pero naniniwala po ako na lahat naman po ng mga programa ay nasa tao na po yan. Nasa tao na po yan. Kung susceptible ka na maging espiya, ay nasa pagkatao mo na yan. So, marami pong ganyan. Maraming hindi ka agad mahalukay. Na makikita na lang natin, mabubulaga ka. Sa ngayon po, siguro, sa lahat ng sektor, ay may nakabaon. May nakabaon na, ang tawag nga nila, sleeper cell, may nakabaon, naghihintay lang. Kasi ang China, pag nagpadala dito ng tao, obligasyon nila na sumunod sa Communist Party of China. Kung anong iutos sa'yo, kung ikaw man ay businessman dito, pag inutusan ka na ganito, ay balik ka uli doon sa original indoctrination mo na susunod ka sa tagubilin ng Communist Party. So, hindi natin alam kung ano na extent nito. Hayaan na natin yung mga karapat-dapat na national security officials ang mag-elaborate dito. Pero talagang nakakagulat. If I recall right, Senator, ikaw ang nag-express ng concern over yung apparent silence ng embassy sa mga nangyayari dito? China? Siguro hindi sila makasagot kasi yung ganitong level ng hindi allegation, may proof naman ako, would require a response coming from the Ministry of Foreign Affairs in Beijing. So, pagkaganyan ng level, tahimik na yung ambassador, yun yung kanilang Foreign Affairs Minister na or yung deputy ang magsasalita. Hindi na muna. So, yung silence ng embassy, kasi hindi ito routinary ano na yon? Ang response ay galing sa Beijing. Na ngayon, weekend na, pero kahapon nagsalita ata sila ng very general. So, sumagot naman ang European Union, yung mga observers nila na tutulong sila na mag-observe din kung merong foreign interference. Pero kadarating lang ata nila yung EU election observers. Senator, naalala ko dun sa nung kasagsagan ng kontrobersya sa West Philippine Sea last year, naglabas pa yung embassy ng China ng recorded conversation, phone conversation between an embassy official at isang admiral ng Philippine Navy. So, bakit dito tahimik sila? Ng Chinese embassy. Hindi ko masagot yung... Well, you can surmise. Kasi siguro hindi nila maitago ito pero inimbestigahan ko rin yun in that case involving Senior Colonel Lee. May mga litrato yun yung New Year na ano. So, ito ngayon, hindi nila, kasi yun, limited lang doon sa incident na yun ng New Year. Ito, malawakan talaga ito Hindi nila alam kung saan papunta yung direksyon. So, hindi kagad sila, they're trying to hold their counter punches because there might be another one if they answer na mas madidebunk yung sinasabi nila. So, ayaw din nilang mapahiya. So, nire-respeto natin yun, ginagalang natin yun. Pero, ang talagang nagkukulang dito ay si Secretary Manalo, dapat pinatatawag na si Ambassador Wang sa Ross Boulevard. Ayun pong ating ambassador sa Beijing. Kinakantsawan ko yun Ambassador ng China sa Pilipinas yun Yun ang pangalawang ambassador. Hindi ko ba dapat na rin ito kasi yung background ng ating ambassador doon ay more leaning on China. Jaime Flor Cruz. Kasi matagal nag-aaral sa
Beijing yon. Tsaka since 1971 yata, doon na siya. Alam niyo, nung isang taon, pinatawag ko yun sa Senado eh. Siguro, ewan ko sa inyo kung may nakakover. Mag-uusap na kami kasama yung mga taga-DFA. Pumunta na yun sa Senado. Ready na yung meeting namin. Bago magsimula yung galing siya ng Beijing. Bago magsimula yung meeting, lumindol. So, nag-voluntary evacuation na sa Senate. Di na natuloy yung meeting. Di ko na nakita yung ambassador natin. Saved by the earthquake yon. Nung lumindol, siguro 2 taon na or 1.5 years ago. Nabalitaan nyo siguro yun. So, yung ginagawa ko noon pa ito. Hindi ito ngayon lang. Kaya yung nagsasabi, ba't ngayon lang? Matagal na ito. Ang lakas ng lindol no, nasa 5th floor kami. Nag-alarm na yung Senate, so nag-evacuate na. Nawala na siya sa crowd pagdating dun sa parking lot. Na-cover niya yun, na-cover ng media yun. And I'm saying the truth. May katanungan po, internally mga media, bakit daw ho yung kontratang ipinakita ninyo, 930,000 lamang? Ano yung payment? Payment, It's a apo. proof of payment. They just want to show na... Pwede po bang makita namin, ma-elaborate natin yung copy ng kontratang yun? For our... Siguro yung ano lang, yung unang bahagi lang, yung pinakita mo kanina. Hindi lahat. Yung unang bahagi lang, oo. Kasi pinakita ko na to eh. Ayoko naman paulit-ulit na ipakita to. Ibig sabihin, mahina yung cameraman nyo. No offense. Hindi ka agad nakunan. Advice ko sa inyo, puntahan nyo yung Infinitos. Just very recently, sir, si National Security Advisor... So we can close that, oh. Sige, go Si ahead. Assistant Director Jonathan Malaya was quoted as saying na baka napapanahon din na usisain yung mga sister agreement ng ilang mga bayan dito sa Pilipinas, sa mga bayan din, sister city sa China. Ang hindi alam siguro ng marami, sir, matagal kayong nanungkulan bilang Pangulo ng League of Cities sa Pilipinas. Base sa inyong karanasan at pagkakaalam, napapanahon ba yung ganitong panawagan? At gaano ba kalawak yung posibilidad na maaari ding abusuhin ito ng bansang China? Yeah, kasama siguro yon sa perceived quote-unquote goodwill outreach nila na mag-imbita tapos mag-promote halimbawa ng teknolohiya sa halimbawa palaisdaan na mas moderno. Bahagi rin niya ng malawak nilang operasyon. Alam nyo, nung pagkatapos ng COVID, nandun ako sa isang bayan sa Laguna. Hindi ko maalam kung Lumban o Kalawan. Basta yung mga lugar na yon, may meeting ako doon. Sabi sa akin ng mayor, Sir, alam nyo, nakakita na kami ng solusyon para mag-triple o 4 times pa yung ani ng palay sa pamamagitan ng isang makabagong abono na na-imbento ng isang profesor dito sa UP Los Baños. Nakalagay sa sachet. Malaki dito eh. Sachet, malaking kaunti. Lalagay sa drum, ididilig, tataba yung lupa. Ay talagang masagana yung ani. So ngayon, nare-realize ko na since 2021, 2022, yung ating phosphate imports ng abono sa China ay ni-restrict nila from 42% na binaba, 47%. So, ibig sabihin, kukunti yung abono natin. Pag kukunti yung abono natin, kukunti yung agricultural yield natin. Pag kukunti yung agricultural yield natin, kukunti yung production ng gulay. So, ang ibig sabihin yan, mag-i-import tayo sa China ng gulay. Import tayo sa gulay ng China. Tapos, yung mga kababayan natin nagtatanim ng gulay, sa Trinidad, sa Baguio, binabagsak sa Balintawak. Kukunti talaga yung letsugas at cabbage. Tapos tatambakan tayo ng gulay galing China. Nare-relate ko ngayon, although this is speculative, nung kausap ko yung mayor sa, it's either Lumban, Kalawan, yung sachet. Sabi ko, nung nakausap ko, Sir, anong nangyari doon sa although I'm not the chairman of the Committee on Agriculture, yung invento nung isang profesor sa UP Los Baños. Alam mo sabi sa akin, Sir, kinuha na nung China yung invention.
Sila na ang nagmamanufacture ngayon sa China nung sachet. Ano pa bang espionage? Ano pa bang agricultural espionage ang gusto nating makitang ehemplo? Sa halip na lumakas yung ating agricultural sector at matulungan yung ating magsasaka, kinuha pa nila. Kaya ngayon, dependent pa rin tayo sa phosphate na abono sa China, fertilizer. Di ba? Yun talaga nakakalungkot. Kaya hindi ako nagulat, isa sa mga hinak ng China ay yung DOST. Lahat ng research, syempre nakukuha nila. Ganon din sa DICT. So lahat, hindi kayo magtataka, pati yung mga hugis ng eroplano ngayon, moderno sila. Yung mga sasakyan ngayon, lahat naman yan, hack nila yan sa iba't ibang bansa, sa Germany, sa US, kaya ang gaganda ng kotse nila. Di ba? So, sa atin, may makukuha rin sila. Yun, example ko na nga, yung sachet na yon. You can research that. You can interview the good mayor, either Lumban or Kalawan. Hindi na ako mawawala doon. Lumban, Kalawan, Louisiana. Yung tatlong yun, maliliit na bayan doon. So, ang nakikita ko, in all aspects of our life, kung may makukuha sila, talagang kukunin nila. Talagang kukuha. Kahit sa maliit na third world country katulad natin, meron din naman tayong naipoproduce na na component ng innovation, invention, creativity na magagamit nila. And that's what they're doing right now. Bukod pa doon, siguro yung kanilang plano na ibang palambutin yung ating resolve patungkol sa West Philippine Sea. At marami pang iba. So, hindi lang ito yung infinitus. Marami pa ho yan. Senator, nagugulat ako maski nung panahon ng dating Pangulong si Duterte. Pag nag-arali yung kaliwa, yung CPP, NPA at saka yung mga legal organization sila, laging sa issue ng mining, tutol sila, laging ay sinisisi ay Estados Unidos na nagsasamantala. And yet, kung makikita natin, lahat naman ng minimina sa Pilipinas lahat ng hinuhukay sa lupa natin, wala naman ng isang dakot na napupunta sa US Puro sa China. Hindi ko kaya pati yung ganun para ma-expose sa tao, kung may red tagging, gumawa na rin ng katumbas na China tagging. Hindi. Tapos na eleksyon, ito pa rin yung sinasabi ko. Tingnan nyo yung nakapsize na barko 2 weeks ago sa Mindoro. That's a Chinese registered vessel. Anong kanilang karga? Black sand. Di ba? Hindi pa sumunod doon sa archipelagic sea lanes natin. So dito pala makikita natin na harap-harapan na pati ating mga mina ay kagaya ng sinabi mo ay kanilang nakukuha kasabwat. Pag titingnan po ang ongoing narrative sa social media, parang napakalaki ng tulong ng China sa ating gobyerno, sa ating bansa in terms of investment. Hindi kayo dapat gumawa na rin kayo ng mga pahina, pinagkukumpara kung saan talaga nagmumula ang investment sa negosyo na naglalagak sa Pilipinas. Kasi the last time, panahon ng dating Pangulong si Duterte, ang tali yata $45 billion ang ipinangako ng China. Pero ang na-realize, walang $1 billion or more or less gano'n lamang ang napunta. Utang pa at gargantuan ang interest rates. Hindi yung panahon para ilista yung mga, kung totoo talaga, na malaki ang ating utang na loob sa kanila. Tama po kayo. Matagal na pong kinonceptualize yung Iloilo Guimaras. Matagal nang kinonceptualize din yung ibang mga tulay. Natuloy lang itong Binondo pagtawid sa Pasig River. Totoo yan. Di ba dapat yung Davao Railway? Mindanao Railway. Matagal na rin. Multibillion na rin. So siguro, mas alam nyo yan. Mas alam nyo yan. But let me now point you to the Reuters report na siguro dapat malaman nyo rin na nagsasabi yung mga fake accounts, paano nag-blend seamlessly sa ating lipunan. yung in-examine between January to March 10 na 2,154 profiles, 37% fake. Yung mga lumalabas ngayon na mga accounts,
pinakamarami po na fake dito sa Pilipinas. At yung mga events recently would show that all accounts, pinakamataas ang Pilipinas sa engagement ng ito pag-aaral ng Siabra. You should research this. Yung Siabra, Siabra was able to study all of this at pinakita rin nila yung mga nakatutok para ngayon sa midterm elections. So, 1/3 of the X accounts, fake. Disinformation shaping the Philippine elections discourse. Fake networks shape the conversations, etc., etc. So, get hold of this. Bago lang itong report dated April 11. Oo. Dapat alam nyo lahat yan. At siguro mas magaling kayo mag-research dyan. Hindi ko man na magawa yan kasi physically daunting na itong ginagawa ko. Paubo-ubo na nga ako. Yung pong Siabra, yung Israeli-based company. Correct. Yeah. So with this, paano, kandidato po kayo. Kayo ang target, isa sa target ng mga fake news account na yan. Kung hindi man pangunahin na kayo ang tinatarget niyan. Anong pwede niyo pang gawin para, para mabawasan yung partisipasyon ng fake news na yan? Hindi lang naman sa akin, lahat ng Pilipino, pati siguro itong mga online scamming, lumabas to sa hearing may mga online scamming na involved din sila. Yun na nakakaawa. Nakakaawa yung ating mga OFW na online scam. Kasi yung lumabas dun sa hearing, maging yung mga malls ay targeted. So, ibig sabihin pag sa malls, ito yung gamit nandun yung mga transaksyon ng credit card yung mga namimili sa malls na walang kamalay-malay, kumain, pamilya, nag-celebrate ng birthday, nanood ng sine, namasyal, gumamit ng credit card. Doon na hihigop lahat yung mga detalye ng mga financial transactions nila. Tapos, minsan magrereklamo, nahack kami, bakit ganito? Ayun na nga yung kakayahan ng mga IMSI grabber, ng mga temporary cell sites na dinidikit sa mall. Kasi inaral namin, bakit sa tabi ng mall? Ay ang mall pasyalan ng mga Pilipino. So ang nakikita diyan gustong higupin yung credit card number, yung number sa likod ng credit card at magamit not just to finance their transactions but to really have a breakdown in terms of our financial system para magalit na yung tao sa ating pamahalaan, sa central bank. Bakit gano'n? Lagi kami na-scam. Di ba? So, hindi na ito ordinaryong gawain, medyo sophisticated na ito na sila yung nakagawa nito. Kaya kawawa din yung ating mga kababayan. Nagse-celebrate ka ng birthday, pupunta sa pamilya, pupunta sa mall, tapos ma-online scam ka after a week or several days. Marami na nangyari ito, alam niyo yan. Senator, may mga survey na lumabas sa mga kandidato sa pagka-senador at iba pa. Yun ho bang resulta ng huling survey sa inyong palagay? Kung bakit nagkaroon ng mga pagbabago sa standing, assuming na totoo yung survey, presuming na totoo yung survey, yan ba yung epekto na ng mga fake news? Nakaka-influence din dahil yung mga baka yung na-survey, lalong-lalo na sa online ay nakakita ng ganong balita, baka bahagi yon. Pero kung patungkol sa akin, ako naman, lagi na lang akong ganito may ibang survey mataas. Nung huling laban ko, ganito rin ako Nung 2 weeks before the elections, number 23 ata ako, 24. Noong huling elections. Magbubutuhan na. So, I rely on the goodwill and the capacity of our people to decide on what's best, not just for themselves, but for the country at large. Paano po ba ipaparating doon sa more than 70, binabakit ni Tenten kanina, yung survey na yon, 70% ng mga Pilipino handang ipaglaban yung West Philippine Sea. 70% ng Pilipino, pro-Pilipino, at hindi maka-China. Paano po natin ma-merge yung
Kasi kung 70% ng Pilipino, di dapat panalo yung mga pro-Philippines. Hindi mananalo yung pro-China. Pero kung pagbabataan yung survey, magaganda ang performance ng seemingly mga pro-China candidates. So paano po? Ano pong pwede niyo pang gawin? Kung pwede niyo i-share, baka naman sekretong strategy. Hindi na ako. Siguro, taong bayan na, katulong ko. Tingnan nyo to. Halimbawa na lang. Kung totoo yung 78% ang Pilipino pabor na protektahan natin ang West Philippine Sea. Ako nagtataka rin tuwing dinadala ko sa plenaryo yung ROTC bill, ang daming basher. Pero pag survey, nananalo naman yung ROTC bill, revival. Pero pag nakasalang na, ang dami na, sunod-sunod na. Hindi nyo ba naalala itong mga ganitong insidente, di ba? Ayaw talaga nila. Halimbawa, sa tingin ko, ayaw talaga nila na magkaroon uli ng ROTC. Ayaw nila na makapacitate ang ating mga kabataan, kagaya ng South Korea, kagaya ng Japan, kagaya ng Israel, kagaya ng US, na maging handa. Di ba? Pero pag yung survey, 5-4 sa ROTC. Pagdating naman sa pag nakasalang na, susunod-sunod na yung bus. Kasama na rin ako dun sa nababas. Ito, suot ko nga, ROTC. Nabitbit ko kanina itong ROTC Games uniform ko eh. Di ba? Pag actual sa ground, nagpa-ROTC Games ako sa Zamboanga City, jump pack. Pati mga babae nandun na ROTC cadets. Nagpa-ROTC Games ako sa Bacolod, sa Iloilo, past 2 years. Jump pack, mga tiga-Antique, mga tiga-Biliran. Pero pagdating sa ang daming kumukontra. Kaya ito yung nadampot ko kanina. Saka presko. Dahil, yung tawag dito, dry fit. Dry fit, Punta muna tayo kay Yusek. Yusek na, para Joe. na ako. Pwede na ako magpaalam. Meron Pwede pa na kayo. ako. May tanong, Wala nang may tanong tanong muna. sa inyo. May tanong Sige. muna kay Opo. Napag-ibig po kanina yung sa espionage. Sabi po kasi, di ba, matagal na rin po mga panahon na yun na espionage it's like not survival po. Kaya, ano siya, kasi yung kanya-kanya po sila. So hindi na rin po ito public ng espionage. Hindi po ba dapat may counter espionage din yung ginagawa? Dalawa po, yung sa binabangin po ninyong phosphate fertilizer. Suporta po doon. Kasi po, yung ating mga inventor, gusto yung nila, kaya lang wala akong suporta. Napipilitan dahil mas magandang meron ng pilitan sa funding. Okay, sa po, hindi po ba pwedeng sa kabila ng maraming pondo ng ating gobyerno, bakit nangyayari ito? Hindi sila nasusuporta. Ganun din po yung ating coastline, nagkaroon po tayo na talagang kailangan mo talaga natin masuportahan niya. Bakit kaya sa ngayon, hindi lang po yung mga malalaking bansa na may kakayahan na mag-espionage at pamparas o ang manifesta natin. Yung unang sasagutin ko, tatlo yun Ano yung una? Tama ka, matagal na yung Commonwealth Act 616, 1941 pa yon. So talaga antiquated na yun. Kaya yung mga nagsasabi, bakit ngayon lang daw ako nagsasalita nito, February pa, final ko na yung Senate Bill 2075 para maggawa ng panibagong counter-espionage law. Si Senator Tolentino po ang author nun, February of this year. So, komprehensibo po yung panukalang batas na magbibigay ng mas mataas na penalty, non-bailable yung ibang offenses, at mas akma sa pangkasalukuyang panahon dahil ngayon, digital na Ayan, hinahack na. Nakita natin yung MC Grabber. Hindi gaya nung araw na, kunyari, huhulog dito ni James Bond, iiwan doon sa kanto, pupulutin ng isa. Di ba? Yung lumang cloak and dagger operation. So, iba na ngayon. Iba na ngayon. Hindi na yung hinuhulog sa bote from Iloilo, lulutang hanggang Guimaras para makuha yung message. Iba na ngayon. So, binago na natin yung batas. So, si Senator Tolentino po ang author nun. So, hintayin natin na maipasa yun. Mahaba-habang labanan nito. Of course, kung merong pro-China senator, baka hindi isulong yun. Di ba? Yung pangalawang tanong mo is about? Yun na nga ang kinakatakutan ko. Bakit yung China ay talagang inuunang i-hack yung DOST?
Nandun yung ating mga research materials ng mga inventors. Nandun yung mga pwedeng gawin pa. So, nakukuha nila yung advice. Halimbawa, ikaw yung naka-invento ng ganong uri ng fertilizer, meron na lalapit sa iyo na isang negosyante. Alam namin, may na-invento kang ganito. Unahan na ang gobyerno. Pwede ba? Kami na ang mag-manufacture nito. Pirmahan mo na ito. Oh. Kami na ang magma-manufacture. Tapos na boxing doon. Di ba? Simpleng ano lang yan. So, they jump the gun utilizing the information they have on hand. Naunahan na tayo kasi walang pondo ang pamahalaan Di ba? Wala tayong pondo to really finance. Yung Balik Scientist program nga natin, 6 months, hindi naman talaga Balik Scientist. Temporary basis lang yun. So, nakakalungkot. Number 3, ginagawa naman po ng pamahalaan yan. Kung inyong i-research ngayon, ako po, si Senator Tolentino, ang nagpapalakas sa PNP Maritime Command. This year, we'll be putting up 3 new regional headquarters. One is in Bungabong, Mindoro Oriental, kung saan malapit yung tumaob na barko ng China. Pangalawa, sa Naga City, Cebu, for the Cebu, Visayas area. At pangatlo, sa Maimbong, Sulu. Kasi doon din ang daanan ng mga smugglers para makatulong sa pagbabantay sa ating karagatan. Kasi ang sinasabi ko lagi, tuwing magbabudget hearing sa PNP Maritime Command, saan ba ang national headquarters nyo? Alam nyo, sagot sa akin, Camp Crame. Wala naman dagat sa Camp Crame. Merong estero doon sa San Juan, malayo-layo. So, dapat nasa dagat talaga sila. So, ito yung mga sinusulong ko. At siguro do your own research. Ako po yung nagpagawa ng Oyster Bay. Kung saan nagdo-drone yung mga nahuling Chinese spies. Ngayon ko lang ni-reveal yan. Baka sabihin nyo kasi, matagal na po yun. Pre-COVID pa yun na ginagamit ng Philippine Navy. Ako po yung nagpagawa ng Kasiguran Aurora Naval Headquarters to project our naval force doon sa talampas ng Pilipinas. At marami pang iba. Sinasabi ko lang kasi baka sabihin nyo, ngayon lang ako marami na ako nagawa dyan. In that aspect. So, wala na sigurong tanong. Hayaan nyo muna umuwi ako at galing pa ako ng Pangasinan. Pwede ba ako magtanong sa inyo? Gusto niyo magtanong ako sa inyo? Paano kayo makakatulong sa Pilipinas para masiguradong ang inyong hanay ay hindi infiltrated ng Chinese spies? Di ba? Paano nyo? Baka yung iba sa inyo, may kabarkada ng gano'n. No? Sige, punta tayo sa imbitado tayo sa China. Mamasyal tayo ron. Ganun ang simula niyan, di ba? Sama kayo dun sa 1-month tour, seminar. Di ba? Oh. Dapat itanong ko rin sa inyong ganun. Mukhang hindi po tanong yan parang hamon yan. Hamon sa pagka-Pilipino. Ayun na nga So siguro unahin nyo rin yung karapatan at interest ng ating sambayanan. Anong tanong mo? Pero ulitin ko hindi masama ang mga Chinese. May Chinese New Year nga tayo We value their contribution to Philippine society. We value their contribution to our way of life. Ang masama lang yung nasisira yung ating lipunan. Social media talaga. Kasi yung mga kababayan naman natin, walang panahon sa TV. So dito talaga yun So pag nakakita ka ng masamang tao pala ganito, masamang tao si Tol, wala na. Yun na yun. And sir, second question, ano po yung magiging epekto nito sa atin pong maritime zone law kung sakali pong mga pro-China senatorials yung mananalo? Gusto nilang i-repeal. Kasi bakit gustong i-repeal? Kasi yung maritime zones law, in effect, is an implementation of the 2016 arbitral ruling.
Nailagay na nga sa Google Map eh. Di ba? Kaya yung liham ko last week dun sa International Civil Aeronautics Administration, isulat ako hindi ko lang nadala. Sana madala ko. Hindi ko na naalala. Sinulatan ko yung ikaw sa Chicago na tuwing dadating ng West Philippine Sea, announce na ng mga foreign airlines, we are now approaching the West Philippine Sea. Please fasten your seatbelts. So, mababago lahat yun. Thank you. Last na, no? Sen, So, uwi na ako. Isang tanong lang naman sa akin. Asher Cadapan Jr. po from UNTV. Sen, nanawagan na rin po yung ibang senators like Senator Villanueva, Senator Estrada, and Senator Ontiveros ng further investigation regarding po dito sa revelation nyo. Sabi din po ni Senator Ontiveros na dapat isabatas na on the Senate part na ang Foreign Interference Act laban sa mga susunod pang pangingialam ng China or ibang dayuhan sa halalan. Sa inyo po ba, ano po yung nakikita nyong gawin dito? Nakikita nyo rin po ba, is there a need to also like create an interagency council? Kasi parang mas nagiging epektibo din or efficient yung, or kailangan yung coordination ng mga iba-iba pong mga ahensya. So, yung sagot doon sa isabatas na, ako nga yung nag-file nun eh. February, Senate Bill 2075. So, nagpapasalamat ako sa mga colleagues ko, pero sana maintindihan nyo, yung hearing naman hindi ko in-adjourn eh. Suspended lang yun eh. Ibig sabihin, there might be a continuation, time permitting, kasi halos kalbo na to sapatos ko sa kampanya. So, tutuloy natin yan kung kailangan. So, we acknowledge the receptivity and good responses coming from our colleagues. Tapos yung tanong nyo interagency, siguro no need na yun. In place naman yung National Security Council. In place naman yung NICA. In place naman ng NBI. So, we rely on their integrity and track record. So, hindi na siguro kailangan magtayo pa uli ng panibagong ad hoc task force for this. Sen, pahabol lang ng mga Senate beat reporters. Pinatatanong po, ipapatawag pa ba ang China Embassy and Infinitus sa next hearing? Hindi natin kayang ipatawag ang Chinese Embassy kasi immunity yan. So, Infinitus, nung huling hearing kasi, hindi nag-report yung head ng SEC. Tatanungin ko sana yung Securities and Exchange Commission. There might be a chance for that. Oo. There might be a chance for that. Siguro, kung maluwag-luwag next week. Ay, si Manny. Sige. Manny Philippines, sir. Yung nabanggit ko lang kanina yung may mga spies yung Chinese government sa mga government agencies natin. Based sa assessment nyo, saan sila nakapwesto na mga... Siguro yung mga sensitive areas na makakatulong sa kanilang interest. Hindi ko babanggitin. Matagal na ba ito, sir? Or talagang ngayon lang nag-intensify? Matagal na yan. Baka mas marami pang alis go. Mas marami pang alis go. Ay, baka magulat kayo. Baka pag nilabas natin ito, it has even affected the career service. So yung pinipush nyo magkaroon ng parang evaluation sa lahat ng mga... Regular. Kasi yung NBI clearance, yung mga clearances mo, yung entry level yun eh. Pagpasok mo, tapos regular na lang yung flag ceremony mo pag Lunes. Ako, blank, ay taos puso, natutuparin ko, ng buong husay at katapatan. Regular na yung routine yun eh. Di ba? Panunumpa sa matawat, routine na yun. Pero yung clandestine yun. Di ba? Balikan ko lang po yung kung sinabangkit nyo na pag nanalo yung maraming mga pro-China candidates, ang target nila i-repeal yung sinabatas ninyo, Philippine Maritime Zones Act. Gaano po kalaking teritoryo ng bansa ang mawawala? So, wag na muna natin pag-usapan yung West Philippine Sea. Ano na yun? Kabisado niya, dito tayo sa kanan. Kung ako yung mapa ng Pilipinas, ito ang West Philippine Sea, ito yung kaliwa, ito yung Philippine Rise, yung talampas ng Pilipinas. We're looking at an area which was just
approved last March 27 by the International Seabed Authority beyond the 200 nautical miles. Ito yung prolongation ng seabed. We're talking about 13 million hectares of seabed rich in manganese nodules, rich in natural gas, rich in rare earth elements. Ito yung mga ginagawa sa lithium batteries, ito yung sa computers na kailangan. Ito yung pinupuntahan ng mga submarine drones. Kaya siguro kung may makaka-invento sa DOST ng submarine drone sweeper, nako, dapat bigyan ng award yun. Yung walang gagawin, pag ilatag lang sa ilalim ng dagat, habulin na yung mga drone. Decapitate, immobilize. Yun, napakagputulin yung antena sa likod. Kasi nakita niyo yung drone, may antena sa likod. Di ba? May antena sa likod, gano'n, yung sinurrender sa amin. So may antena sa likod, tapos regularly, inuutusan, meron sa ilalim na parang salbabida, aangat siya sa dagat, lalabas yung antena. Paglabas sa antena, magtatransmit sa Beijing ng data. So kung may makaka-invento sa inyo na walang gagawin, kundi putulin lang ito, wala na yun. Agila kasi sa taas eh. So siguro yung Philippine Space Agency should help. 'Di ba? Pero nakakatakot din ang Philippine Space Agency, nahack na rin 'yun eh. Nahack na rin 'yun eh. Hindi natin alam kung may spy na rin 'yun. 'Di ba? Binanggit nyo 13 million hectares? Yes. Considering na, kung tamang pagkakatanda ko, ang buong teritoryo ng Pilipinas, ang buong kalupaan, is around 32 million hectares. So halos kalahati ang mawawala sa atin. Correct. The Talampas is as big as Luzon. Pero may 13 million pa yung sinubmit natin because of the Philippine Maritime Zones Law. Yun ang naging basis. So, alisin mo yung Philippine Maritime Zones Law, wala ngayon tayong basis dun sa submission natin sa International Seabed Authority. And China would want to have that law repealed. Wala nang basis. Di ba? Para part na yun ng freedom of navigation, open to humankind exploration, etc., etc. So, aalisin mo yung basihan. So, ganun po yun. Kaya talagang ganun sila ka-interesado at talagang magkakaroon pa at meron pa na maraming infinitus para i-promote yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Ganun karaming langis yun. So pati yung minimi ng gas ngayon doon sa may dagat sa Palawan, hindi na rin natin yun pagka nirepeal yung Maritime Zones Act. Malampayas. Ang covered na Malampayas, 300,000 hectares. Ay, luluwag yung ating basihan. Luluwag na yon. So, talaga mapipilay tayo. So, akala natin simpleng-simpleng pagte-text-text lang ng, gago yan si Tol. Akala natin, doon papunta lahat yun. It's a widespread manipulation of the minds that would lead to an eventual control and belief that what is being propagated is correct and true in pursuit of their own interest. Kaya kawawa ang Pilipinas. Akala natin simpleng ganito lang. May kisali tayo, di ba? So I'd rather leave that to our national intelligence officials to explain and elaborate. Hindi ko naman linya yan eh. Sa atin, ginawa lang natin yung katungkulan bilang isang mambabatas, katungkulan natin bilang isang Pilipino, at katungkulan natin bilang isang mamamayan na nagmamahal sa bayan. So, Salamat. lalong magmamahal ang isda. 50% ng isda natin galing sa West Philippine Sea. Yung ating ini-import na galunggong, doon din galing. Doon din galing. Bumalik lang uli sa atin yun. Pwede na ako magpaalam. Si Sige Sir? po. Si Sir na ang natin. Parang akala ko kasi 30 minutes lang Times 2 pala yun. Biro lang. I-understand, kailangan niyo pang ituloy yung campaign.
Sige, alpasan na natin si Senator Tol at mapasalamatan ng ating Maraming salamat, Senator. Ano ako nagmamadali, pero uuwi lang ako kasi may lakad pa uli mamaya. Pamindanao na. Malayo Yung pala. pong larawan po ba yung kasama si Pope, may nagtatanong kung pwede raw ma-share? I met the Pope. The mass held, you can check your records. The mass was held April 19, 2015. Ngayon ay April 26. Ilang taon lang. Tapos, parang April 20, yung binless niya. May picture ako dito. Can you show that picture? May picture ako dito. Kaya I think I was blessed. Wala na yung tao ko. Wala na yung kasama ko. Hindi hindi ko na kailangan palabas yun. So, hindi lang ako, nung binless ako ni Pope Francis, sabi ko, Your Holiness, blah, 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 blah. Tapos may aid siya. Can you also bless the MMDA, your MMDA escorts? Kasi yung nag-escort sa kanya na mga motorsiklo sa Metro Manila at saka sa Leyte, Tacloban, kahit bumabagyo, MMDA. Pinreposition ko na yun doon. So, tinawag ni Pope. Pinaluhod lahat yung mga MMDA motorcycle riders, binless niya isa-isa. Heart-touching, very warm, isa-isa niya. Sinasabi ko pa, ito ho yung lead motorcycle nyo. When you landed sa airport, punta sa tutulugan nyo. Ito naman yung isang group. Ito yung Tacloban, Palo. Tacloban na lang, airport na lang kasi doon na naglagay ng ng stage. So hindi bale. So, binless niya isa-isa. Sabi ko, wag lang ako, isama rin yung mga escorts niya. Kung natatandaan niyo pa yon na binigyan ko pa yun ng special uniform para ma-distinguish sila, parang gray. Kasi yung pagkaharap mo yung mga Swiss Guards, siyempre, yung Swiss Guards, iba talaga ang regalya nun. So, para maiba rin sa highway patrol, sila yung nagli-lead. Hanggang Luneta yon. Hanggang pag-uwi ni Pope sa airport, tapos pinapicture ko pa yon sa Pope Mobile na nandoon sa Nunciature noon. Tagal na yon. 10 years ago. So, God bless the Pope.